Madalas ka bang nakakakita ng gagamba? Sa kisame man, sa likod bahay, o maging sa mga bakanting espasyo? Sapagkat batid mo ba na may malalim din pala itong ibig sabihin na kaugnay ng ating pang-araw-araw na buhay? At higit nga sa lahat, napakainam din pala nitong pangpaswerte o agimat sa pangingisda kung sakaling makakuha ka o makakita ng bahay ng gagamba na mayroong nahuli o nakadikit na iba pang insekto. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating talakayin ang mga kakaibang kaalaman at paniniwala pala kaugnay ng gagamba at kung papaano nga ba ito magagamit bilang pampaswerte sa pangingisda. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Madalas ka na bang nakakakita ng gagamba? Malaki ba o maliit? Sapagkat bata pa lamang tayo, ay batid na nga natin na kung sakaling malaki at malawak ang sapot nito, ay tiyak ding malaki ang gagambang nagmamay-ari nito. Ang mga gagamba rin ay bahagi na ng aliwan at laruan ng mga kabataan sa probinsya. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala basta laruan o basta insektong hayop ang mga gagambang ito, sapagkat mayroon din pala itong mga ipinahihiwatig at malalim na kahulugan at ugnayan sa ating mga paniniwala. Ang mga gagamba o spiders ay isang uri ng arthropods na nagtataglay ng 8 binti at naglalabas ng mga kakaiba at pambihirang sapot na ginagamit nga nila sa paggawa ng web. Pang-7 nga ang gagamba sa pinakamaraming klase ng mga arachnids na mayroon sa mundo. At sa kabuuan ay mayroon ngang humigit sa 51,673 klase ng mga gagamba. Batid mo ba na ang mga gagamba ay tinuturing ding sagrado sa paniniwala ng mga Muslim? Ito ay sapagkat sa tulong raw ng sapot nito ay nakaligtas di umano si Muhammad mula sa mga Quraysh na humahabol sa kanila. Sa maraming kultura, ang gagamba nga ay tinuturing na simbolo ng pagiging malikhain, patience at kasipagan. At alam mo rin ba na sa oras pala na parati kang nakakakita ng gagamba o ng sapot nito, ito ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay na kinakailangan mong maging pulido at himaying mabuti ang bawat pagpapasya o pag-isipan ito ng mabuti. At batid mo rin ba na sa ilang paniniwala pala ang mga nahuli o natrap na ibang insekto sa mga sapot ng gagamba ay maaari mong kunin sapagkat ito pala isang mainam ding pampaswerte upang hatak ng maraming huli sa pangingisda. Patuyuin lamang ito at ibalot sa pulang tela at saka ipwesto o ilagay sa inyong ginagamit na bangka. Kaya naman next time na makakita ka ng bahay o sapot ng gagamba, ay dalawa lamang ang maaari nitong ibig sabihin. Una, simulan mo na ang paglilinis ng inyong bahay. O kaya naman, ay simulan mo nang magnilay-nilay sa iyong mga desisyon sa buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka ring makukuhang mutya
o perlas buhat dito, na kung magtangan ka ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa'yo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay, tulad ng lamang ng Brazilian wandering spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman, lalo na nga ng mga kabataan, at siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mo ngang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ng lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabilang nga sa order ng mga Araneae, ang isang air-breathing arthropods na mayroong 8 mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop o insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba sa iba-iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagamba rin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon, sapagkat sa kanilang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaroroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga solidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka-bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo, at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Isang uri ng buto sa Pilipinas, pinaniniwalaan na nabibiyak raw sa oras na mayroong masamang magtatangka sa buhay mo. Mayroong tao na nagbabalak ng hindi maganda o hindi kaya naman ay mayroong naninira sa iyo. Narinig mo na ba ito? Ang buto
na kung tawagin ay buto ng sinukuan. Isang sagradong gamit na mula pa nga sa ating mga ninuno. Halika at ating alamin ang mga tinataglay nitong gamit, bisa at mga kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, mga videong pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, o mga agimat at anting-anting dito sa Pilipinas, ang videong ito ay para sa inyo. Papaano nga ba naging kakaiba at natatangi ang buto ng kahoy na ito? At saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito na may bisa raw at taglay na kakayahan ang butong ito? Ang Bodhi tree o ang Bo tree o di kaya naman ay kilala bilang Ficus religiosa ang siyang pinag-ugatan ng paniniwalang ito, lalo na nga sa relihiyong Budismo. Ayon nga sa paniniwala, sa mga punong ito daw nagpahinga at nahimlay ang kanilang Diyos na kung tawagin ay si Buddha. Kung kaya naman banal at sacred raw ang mga punong kagaya nito. At maging nga sa mga kilala nating plantito at plantita ay naniniwalang maswerte nga ang mga punong kapamilya at kagaya ng Ficus religiosa. Dahil dito ay maging ang mga buto o ang bunga nito ay kanilang kinokolekta at ginagamit bilang bahagi ng mga rosaryo o mga kwintas sa pananampalataya. Subalit ang buto ng sinukuan ay hindi nagmula sa bunga ng Bodhi tree, bagkus ay sa mga malalaking puno na kagaya lamang nito sa mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas. Kanila nga itong pinatutuyo at nililinis upang i-bless at lagyan ng bisa, at tinatawag na nga na buto ng sinukuan. Ang butong ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bracelet, tulad rin ng gumamelas celis na ginagawang kwintas o kaya naman ay beads sa mga rosaryo. Maraming gamit at mga kakayahan ang bagay na ito o ang mga bracelet o kwintas na yari sa buto ng sinukuan. Isa nga itong mainam na pampaswerte, panggayuma at panghatak ng customer sa alinmang negosyo. Maaari mo rin itong magamit na pamproteksyon sa sarili at sa pamilya, laban naman sa mga masamang elemento o mga lalang ng tao. Mapapaamo rin ito ang loob ng inyong kaharap, katrabaho man o boss, kaaway o kasamaan ng loob. Gamit rin ito at ang orasyong naibasag dito ay magaang papasok sa iyo ang pera o ang blessings. At sa oras nga na mayroong magtangka sa buhay mo o mayroong nagbabalak ng masama sa iyo, ay pinaniwala ang kusang nabibiyak o nabibitak ang mga butong ito ng sinukuan, bilang magsilbing warning sa mayroong suot-suot nito. Kung kaya naman mainam nga na magsuot o magtangan ka nito. At syempre, una na ang pananampalataya mo sa may kapal, na ilayo ka nga sa mga kapahamakan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng katulad ng butong ito, ng buto ng sinukuan? At gaya nga ng lagi nating paalala, ang mga bagay o mga pampaswerteng ito ay gawin lamang nating gabay. Magtrabaho tayo upang umasenso, magsikap at manalig sa may kapal. Masarap, malinamnam, at lasang parang karne ng manok. Ganyan kung ikumpara ng mga nakatikim na ng karne ng ahas. Isang exotic na putahe na pawang ang mga taong may malalakas lamang na loob ang nakakasubok nito. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay tatalakay natin ang mga natatanging bisa at gamit ng mga bahagi ng katawan na nagmumula sa ahas. Ang balat ng ahas, ang laman nito, ang apdo ng ahas, ang langis buhat sa karni nito, ang buto ng ahas, at ang bato,
buhat sa kamandag ng mga ito. Kaya samahan ninyo akong tapusin ang videong ito para sa isa na namang kaalaman na hindi batid ng karamihan. Cobra, sawa, almuranin, talbos tubo, anaconda, ilan lamang iyan sa mga katawagang tumutukoy sa mga uri ng ahas. Isang klase ng hayop na madalas nga'y kinatatakutan ng karamihan at iniiwasan dahil sa panganib na maaaring dala nito. Subalit mayroon din namang ilan na ginagawa pang ang pet ang mga uri ng ahas kagaya ng sawa. Subalit mayroon din namang mga tao na di takot sa mga ito. Ayaw din naman nilang mag-alaga, subalit nais nilang tikman ang mga ahas at gawing pulutan sa kanilang mga inuman. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng hayop na ito? Mula nga sa balat hanggang sa pinakabuto. Halika at isa-isahin natin. Balat ng ahas. Ang balat ng ahas ang isa sa pinaka-rare at mahal na uri ng balat o leather na mula sa hayop. Kadalasan itong ginagamit sa paggawa ng bag, sinturon, wallet at sapatos. At dahil bibihira lamang makahanap nito, kung kaya naman napakataas rin ang halaga nito sa merkado ngayon. Ang balat naman ng ahas o pinaglunuhan ay isang mainam na pampaswerte lalo na sa mga sugal. Ang sinuman na makapagtanga nito ay parating suswertihin sa mga sugalan o tinatawag nga na liyamado. Kaya kung may makita ka mismo na ahas na nagpapalit ng balat, ay kunin mo ito at gawing isang lucky charm. Laman ng ahas. Gaya ng aking nabanggit, ang karne o laman ng ahas ay kadalasang ginagawang pampulutan sa mga probinsya. At ayon nga sa mga tao na nakatikim na nito, ay higit pa nga itong malasa at masarap kesa sa manok. Madalas nila itong iniihaw o iniluluto ng adobo. Langis ng ahas. Narinig mo na rin ba ang tungkol sa langis na ito o snake oil? Ang langis na ito ay ginagamit kahit noon pa ngang sinaunang panahon. Lalo na nga sa mga sinaunang panggagamot ng mga Tsino. Ayon nga sa pag-aaral, ang langis na buhat sa ahas ay napakabisang gamot o ointment na mainam na panlaban sa mga sakit sa balat, arthritis at mga pamamaga o pananakit ng kasukasuan. Ang mga ahas ay isang cold-blooded animal at nagtataglay sila ng mga essential oils sa kanilang katawan na mayaman nga sa omega-3 na kagaya ng isdang salmon. Kung ipapahid mo ito sa nananakit na katawan o tuhod, ay agad itong i-absorb ng ating balat o ng cell membrane at agad mawawala ang nadaramang sakit. Ganyan kahusay ang snake oil. Maaari mo ngang kunin ang langis na na-extract sa nilulutong laman ng ahas. Itabi ito at maaaring magamit sa nadaramang sakit sa tuhod o sa balat. Apdo ng ahas. Ang apdo ng ahas ay isa ring sinaunang gamit na gamot. Ito ay mainam nilang gamit na pampurga, lalo na nga sa mga sanggol. Isinasangkap nila ito o inihahalo ang katas sa katas ng iba pang gulay gaya ng ampalaya at nilalaki pa ng honey o pulot. Pagkatapos ay pinapainom sa mga sanggol. Subalit may isang artikulo na nagsasabi na marapat na ito ay hindi sariwa o hindi bagong kuha. Marapat na ito ay patuyuin upang mawala ang mga bakteryang maaaring naroon. Buto ng ahas. Matapos ngang pulutanin o kainin, ang mga buto naman ng ahas ay pinagdudugtong-dugtong isa-isa at mainam na ginagamit sa oras na manakit daw ang katawan, bunga ng mahabang pagod sa maghapon. Itali lamang ito sa bewang at antaying
mawala ang sakit na nararamdaman. Bato sa ulo ng ahas. Hindi lahat ng ahas ay meron nito. Pawang ang mga makamandag na ahas lamang ang maaaring magtanga nito. Maaaring mamuo ang mga hindi nagamit na kamandag o venom at sa paglipas nga ng mahabang panahon, ito ay maaaring maging kristal o isang bato. Mainam itong pampaswerte sa mga sugalan at ginagamit nga na panlunas laban sa mga kagat ng ligaw na hayop tulad ng ahas. Alin sa mga ito ang narinig mo na? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Kinakain, inaalagaan, ngunit madalas ay kinatatakutan. Nakakita ka na rin ba ng scorpion o ng alakdan? Gaano mo na nga ba kakilala ang arachnids na ito? Ngunit batid mo ba na bagaman ito ay madalas ngang katakutan ng karamihan, mayroon din pala itong napakaraming pagkakagamitan at nagtataglay pa nga ng isang bertud o mutya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating alamin ang mga kakaibang kaalaman hinggil sa alakdan at ang tinataglay nga nitong bertud o mutya. Ang scorpions o alakdan ay kabilang nga sa klase ng mga arachnids. Nagtataglay sila ng 8 mga paa, 2 sipit at mahabang mga segment ng buntot. At sa dulo nga nito ay matatagpuan mo ang kisot o ang stinger na siyang nagtataglay ng venom o ng kanilang kamandag. Kaya nga katulad ng ilang mga makakamandag na mga hayop, sila rin ay madalas ngang iniilagan. Ang mga alakdan ay bahagi na nga ng sinaunang kasaysayan. Mga 400 milyong taon na ang nakalilipas. Sila nga ay kadalasang naninirahan sa mga disyerto, ngunit sa ngayon ay nakaka-adapt na rin sila sa iba't ibang klima at kondisyon. Kung kaya naman, matatagpuan nga ang mga alakdan o ang scorpion sa halos lahat ng bansa, maliban lamang sa Antarctica. Madalas nilang pagkain ng iba pang mga maliliit na insekto, kagaya ng gagamba, tipaklong at mga beetles. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay nagliliwanag sa dilim? Opo, ang kanilang mga likurang shell ay nagtataglay nga ng mga fluorescent chemicals, kung kaya naman maliwanag sila at nagkukulay blue-green sa dilim kung gagamitan ng ultraviolet lights. Sa ibang bahagi naman ng mundo kagaya ng Thailand, China, West Africa at Myanmar ay kanilang kinakain ang alakdan. Inihaw man, prito o kaya ay buhay. Marami ring individual ang nag-aalaga nito at ginagawa nga nilang mga pets. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay sumasayaw kapag sila ay nakikipag-mate o ang kanilang pamamaraan ng pagpaparami? At dahil madalas silang nagtatago sa mga siwang ng bato, butas sa lupa, o kaya naman ay bitak ng kahoy, ay pinaniniwalaan nga na sa mga pinagbabahayan nila ay madalas kang makakakita ng mga mineral at animoy mga mumunting bato. Ito ang mutya ng alakdan. Ang batong ito di umano ay isang mahusay na bertud at mutya, buhat sa mga hayop. At kung makasusumpong ka nga nito, ay maaari mo itong magamit at maghahatid sa iyo ng swerte. Mainam itong panghatak ng swerte sa negosyo at isang magnetismo o mahusay na karisma sa pang-araw-araw. Nagtataglay rin ito ng enerhiya buhat sa hayop at upang makatulong na maitaboy ang mga negatibong enerhiya sa paligid. Subalit napakabihira lamang nito kung masumpungan. Kaya nga,
Ang ilan ay nagbebenta nito sa halagang umaabot na nga sa 8,000 piso online. Ikaw, nakakita ka na ba o may kakilala ka na nagtataglay ng bertud o mutya ng alakdan? Subalit lagi pa ring tatandaan na ang mga pampaswerte at bertud kagaya nito ay gawin lamang nating gabay. Magsika pa rin at maging masipag at huwag lang iasa sa swerte ang ating mga buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.